Okay, sarap kapiling at tapiwag sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataan ang ating mga piling. Sabay-sabay na sigaw ng Hallelujah. Tayo sama-sama kapag alin ang magsamba. Tayo sama-sama ang bawat ng tapunan.
Lord dahil namaranasan mo siya. Dahil yan sa pamamagitan ng pag-aawit na to ay mahimo na yung puso mo at may gawin na sa buhay mo. Kaya naman po, palikutan niyo muna kung ano yung iniisip niyo, kung ano man yung maaaring distractions na meron sa paligid natin. Palimutan niyo po muna yun at ituupo muna natin ito sa Panginoon. Even though may isang panahon, pero hindi ito handa para maranasan natin yung presensya ng Lord, di ba? Mas lalo natin maramdaman pa yung init ang presensya ng ating Diyos. Kaya tayo po ay sabay-sabay na umahon at pag-ali ng pag-uwi. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapalit. Sa aming puso
mo ay tama at
Ikaw, O Diyos, ang kasama namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, na siyang makapangyarihan sa lahat, Lord God, na may kakayanan, Panginoon, para gumawa ng himala sa iyong mga anak, Lord God. Ikaw, O Diyos, na walang katulad. Ikaw, O Diyos, na kahit kailan ay hindi nagbabago, Lord God. Ikaw, O Diyos, na nagpapala sa iyong mga anak, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy na sa iyo po namin sinasabi ang pinakamataas na papuri at pagsamba ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat po, Sister Trixie, sa pangunguna sa pag-awit. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pinakapuso ng ating gawain na po. Kaya tayo po ay makinig at namnamin po natin ang siyang salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ngayon na ating Bishop Johnny po. Kaya tinatawagan ko na po si Bishop Johnny upang pangunahan po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Again, isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Glory to God. Okay, na-share ko na po ito sa church kanina sa Buklod, pero magiging naman po na ito ay manamnam din ng ating mga kapatiran dito. Amen. Okay, so sayang po at wala tayong monitor. Mas maganda sana kung may monitor, but I'll try to explain by God's grace, with the help of God, in understanding spiritual warfare. Amen. Sabihin nyo nga po, spiritual weakness. Amen. Okay. So, sige, let us all bow our head and let us pray. Muli po, O Diyos, kami ay magpapasalamat sa inyo for giving us this another wonderful opportunity of hearing Thy holy word. We ask, Lord, that once again, fill us with your presence. Once again, Father in heaven, we ask for your blessing to be manifested in our midst. Search our heart, Lord. Kung may nakikita ka mang karumihan na maaaring makasagabal dakilang Diyos upang mapakinggan namin ng malinaw ang iyong salita, ay God, we rebuke it in the name of Jesus. And Lord, muli po, ang iyong salita ay buhay, lakas, at kaya pinagkakatiwala namin. Give us, Lord, spiritual understanding. Bigyan niyo po kami ng malinaw na kaunawaan. Hindi lamang na mapakinggan namin ito, but ito'y tumimo sa aming mga puso. And anoint my lips, Lord, and especially, I pray that your blessing ay maranasan po ng anak. Maraming pong salamat at amin pong ipinagkakatiwalang lahat. Salamat po. Lalakas po kami na ang taglay ay kalakasan mula lamang sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang talata po natin is Jude 20 and 2:25. Ayan. So, if you have your Bible, kung meron po kayong Biblia, buksan po ninyo sa aklat ng Jude, okay?
Pero babasahin ko po ito sa Tagalog na verse 20 to 25. Pakisundan na lang po ninyo. Ngunit kayo, mga minamahal, papatibayin niyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. 21, na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay ng walang hanggan. 22, at ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. 23, at ang iba inyong niligtas na gawin niyo sa apoy, at ang iba ay inyong kahabagan na may takot na inyong kaputan, pati ng damit na natulisan ng laman. 24, ngayon din sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo makapagpaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kalwalatian. And the last verse, sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon ay sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari, ang kapangyarihan, ang sa kauna-unang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Okay. So, ang ating topic po is spiritual weakness. So, ibig sabihin, yung panghihina. O kaya, kahinaan. Yan. So, ang tanong ko ay, naranasan niyo ba manghihina kayo? Yes, normal naman yan. Kasi, hanggat tayo ay nasa flesh, hindi pwedeng wala kang kahinaan. Diba? Minsan nga, meron sa isang Kristiyano kahinaan pagkain. Sino nito kahinaan sa isang Kristiyano pagkain? Diba? Ako naman di halata. Nag-reduce na nga po ako. Amen? I mean, normal na yon. Pero, ang sinasabi natin dito ay hindi po physical weakness. Diba? Kundi spiritual weakness. And ayon dito sa Jude 20:25, malinaw na ang kahinaan ay hindi magiging maganda at magpapaganda ng ating buhay spiritual. Okay. Now, the question is, what to do about spiritual weakness? Diba? Nalalagdag po yung ating yung ating ang tawag dito. Tawag dito. Keyboard. Yan. Papalitan na po ito this week na ito. Nakakapagod din. Weakness. Amen. Okay, so again, pagplano po natin. So, nakita natin dito, kagabi po, to be honest, ay lumakad po kami nila si Sergio ng around 8 o'clock or 8:15. Sa salita, nakauwi na kami hapon na. Pag uwi po namin ng hapon, nandiyan ba tayo? Pag uwi po namin ng hapon, dire-diretso na po yun. Ay sa church, nag-visitation. Nung araw mga 4 o'clock, ako po ay gusto matulog kasi yung mata ko pagod. Yung katawan ko pagod. Kaya naalala ko, 4 o'clock na visitation. Pumigit lang po ako ng 3 minuto at pagkatapos gumising na kagad ako. So yung pagkagising ko, talagang pagod po ako. Kaya hindi po ako nagpahalata, nakating na po kami ng paligawan, nakating po kami dito, at nag-end kami sa Bukulon. So talagang pagod ako. After noon, nagpunta pa rin po ako sa church to check things. Diba? After po nung nagpunta ako sa church, ako'y uwi na po. Kasi sabi ko, I have to prepare para naman bukas. Mamaya po, nag-chat naman po yung anak ko si James pasunto sa St. Maur. Mga siguro, 2 minuto pa lang nakakaupo. Sabi ko, ano ba yan? Pagod na ako, sabi ko sa kanya. Sabi ko, mahina na ako, sabi ko sa kanya. So, lakad pa rin ako. So, again, talagang malinaw po na hindi maganda yung nakakapagod. Kaya din ang ating pag-usapan sa iyo. What to do about spiritual weakness? The definition of spiritual weakness is a condition of being fatigued. Ayan. Pagka daw may kahinaan ka o nangihina ka,
Yung weakness daw po ay isang kondisyon na ikaw ay sobrang napapagod. Yan. So, normal naman yon, okay? And inadequate physically, mentally, spiritually, or emotionally. So, ano man daw, pag sobrang pagod ka na sa buhay, diba? Naapektuhan talaga yung iyong sariling lakas at masasabi natin na nanghihina ka din. If you ask me, marami na po kung karanasan na ganito. There are times in my life, there are times sa pagdilikod ko sa Panginoon na gusto ko nang sumuko sa Panginoon. To be honest, sumuko sa ministry. Because siguro dahil sa pagiging sobrang pagod na pagod. Amen. Nandiyan ba tayo? Okay? And to the extent that you cannot function effectively. Ang mahirap kasi pagka ikaw ay mahina o nanghihina, hindi ka na nakakapag-function ng tama. Hindi ka na nakapag-isip ng tama. Hindi ka na nakapag-desisyon ng tama. Hindi na nagiging tama yung panuntunan mo sa buhay because of weakness. So, yan po yung definition na spiritual weakness. Okay. The problem, ang totoo, pagka ikaw ay nanghihina o mahina ka, problema yan. Seryoso problema. Kapag ikaw bilang isang Kristiyano, nanghihina ka. Diba? Normal naman yun eh. Talagang seryoso. Kasi alam naman natin, that the end of our journey sa Lord, papunta sa Kanya. To be with God. Diba? Blessing na lang yung kasama yung kapatid mo sa Panginoon. Blessing na lang kasama mo yung misis mo, yung asawa mo, na kasama sa Panginoon. Pero our primary purpose is to be with God. Kaya nga, dito, no, nakita natin na sabi ng ilang mga talata na ang spiritual weakness daw po ay parang sakit na anemic. Yung kulang ka sa dugo. Kapag ka kasi kulang ka sa dugo, hindi mo malaman kung masigla ka, hindi mo malaman kung malakas ka. Sino rito nakaranas? Sino rito yung kulang sa dugo? Umiinom ng gamot, pampapulan ng dugo. Pero ba? Ayan. So sabi rito, yung pagiging, kung pag-spiritual weakness is called anemia. And it's real and it challenges Christian. Pagka mahina ka, alam naman daw natin na talagang masusubok yung pananampalataya niya kung gaano ka. Ang mahirap niya, masubok ang pananampalataya mo, pero mahina ka. Diba? Ang mahirap niya, nasusubok ang pananampalataya mo, pero nanghihina ka. So maraming pwede tayong pag-usapan pagdating sa spiritual na panghihina. Kaya nga, katotohanan na may challenges yung buhay natin. Katotohanan na kailangan natin magpakatibay at magpakatatag at hindi natin kailangan ng panghihina, lalo na pag naglilingkod ka sa Panginoon. Okay? Kaya nga, in Matthew 26, verse 41, basahin po natin, no? Matthew 26, verse 41, okay? Ganito po ang sabi. Kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang spirito sa katotohanan ay pag-ibig, datapwat mahina ang laman. Siguro sa English ito, no? The spirit is willing, but the body is weak. Now, Jesus warned us about problems of being mahina. Diba? Sabi, pinalaan tayo ng Diyos. Diba? Ang problema po kasi natin, mga kapatid, sometimes, pinatatagal natin ang panghihina ng buhay natin sa Lord. Minsan, ang panghihina, nagmamanifest sa atin. Kaya nga, ito po ay problema at actually, binasa natin sa Matthew 26, verse 41, ay tayo ay binalaan ng Panginoon na patungkol sa spiritual weakness. Hagabi po talaga, let me share this to you. Pagod ako. Alam niyo ba yung pagpagod na pagod ka, pag mahina ka sa gusto mong matulog na lang. Ito, physically lang to Wala pumapasok ng kahit ano sa kaisipan mo. Sabi ko, Lord, diba? Para bang lahat na ginawa ko, I try to research, I try to browse, diba? But habang ginagawa ko yun, kasi nga, Sunday na bukas iba yung nakaprepare sa akin. Pero pagdating ko doon sa harapan ng computer, iba yung pinalalagay ng Panginoon.
Sabi ko, Lord, gusto ko na matulog. Alam niyo, kaya ako kagabi, mga 12:30 na, sabi ko, Lord, gusto ko na matulog. Pagod na ako. Nabi ko talaga sa Panginoon yun. Kasi hindi na kaya ng katawan ko. Kaya totoo na sinasabi ng Biblia, pagka ang isang Kristyano nanghihina, ay dapat tayong hanapin natin yung kalooban ng Diyos. Instead of, alam niyo, instead of manghina ka na ng gusto. Diba? Instead of magalit, instead of etc. Kung ano man yung diba? Kasi ang mundo, sa totoo lang, ilalayo ka ng mundo para kapanginahin ka talaga sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Okay, next. So, pinag-usapan natin kanina what is spiritual witness. Tinignan ko rin po yung ibig sabihin ng spiritually strong. Okay, spiritually strong is to be ruled by the Holy Spirit and living by God's teaching. So, pagkarong ikaw ay nabubuhay sa mga aral ng Diyos at na ikaw ay tawag doon, pinangunahan ng Banal na Espiritu, matatawag daw ikaw na spiritually strong. Sino dito po yung nakaranas kanina? Nakaranas na lang. Para bang binalot siya ng presence ng Lord. Kanina po, isang kabataan, gulat talaga ako, promise, nagulat ako. Sabi niya sa akin, kanina po, kung kayo ay, hindi ko po sinasabi para ipagmalaki sa sarili ko, no? Ang gusto ko lang malaman ninyo, ng Diyos, hinahanap kayo, hinahanap ang pangangailangan nyo upang tugunan ng Diyos. Sabi niya kanina po, kung kayo ay nagpastoral, naramdaman ko yung presence ng Lord, akala ko po ay tutumba. Alam mo, nung madinig ko, yung kilabot sa katawan ko, lumitaw. Sabi ko, totoo. Kasi kapag may ganong patotoo na ang Diyos ay kumilos, diba nakakatuwa? Diba? Na hindi lang kumilos ang Diyos sa buhay ko, kumilos din ang Diyos sa buhay ng ibang tao upang sila ay palakasin. Kasi malinaw na gusto ng Diyos na tayo ay mabuhay sa kalakasan. At hindi tayo dapat mabuhay sa pagiging mahina. Sapagkat ito, spiritual witness and that is a mind ruled by the fleshly worldly thinking. Pagka daw ang isipan mo ay pinangungunahan na ng laman, gawain sa laman, di ba? Kaisipan ng mundo. Diyan napapasok na ikaw ay unti-unti pang hihinahin ng Diyos. Bakit daw? Posible naman kasi isipin mo. Diba? Hindi naman po masama mag-enjoy sa paligid. Hindi naman po masama mag-enjoy kasama yung barkada. Hindi naman masamang, di ba? Minsan naman ay ang tawag doon, i-relax na yung sarili mo. Ang masakit nga kasi, na habang ikaw ay nag-relax, yung pagiging relax mo, kinukuha mo sa mundo. Na napapabayaan mo naman yung ministry mo. Napapabayaan mo naman yung obligasyon mo. Napapabayaan mo yung pangako mo sa Panginoon. Masaya ka sa kabilang banda, pero sa kabilang banda naman, pinangihina ng mga bagay na yon yung spiritual aspect mo. Diba? Kaya ito, no? Kaya, unti-unti, yung faith mo, ano yan? Diba? Dahil pinangihina ka, unti-unti, mawawala ng tibay at katatagan ng pananampalataya mo. Noong isang araw, tumakbo po kami sa expressway, puntang Maynila. At tinry kong patakbo yung sasakyan ng mga 100 to 110. Pinapansin ako doon sa sasakyan na ginagamit namin. Pag ako nasa 110 na, parang may ganun. Konti. Pagka hindi ka matagal na driver, hindi mararamdaman yun. Sabi ko nga, mukhang mga kalahating taon, may pagawain na hirapan ng kotse. I mean, kahit maliit na bagay, di ba? Maliit na sitwasyon sa iyo, tingin pa lang, maliit pa lang, huwag mo nang palalain. Diba? Pag alam mo nangihina ka na,
at na pumapasok na yung pagiging mahina mo sa Diyos, magpalakas ka na. Habi ko nga kanina, sa totoo lang, hindi man po ako mapagmataas. Nagsasabi lang ako ng totoo. Si Sermonet, minsan, hindi ako napaiyak niya. Pero ang Lord, every time, ako'y nananangin. Siguro, 10 ang prayer ko sa Lord, mga 7 na iiyak ako. Ewan ko ba? Siguro dahil nasanay na ako na humuhugot ako ng kalakasan sa Diyos. Diba? Dahil ayoko ng mahina. Okay? So let us understand about this problem by seeing the reason for it, how to recognize it, and remedy it. Kung dapat ikaw, matutunan mong tingnan kung mahina na ako. Ano ba kailangan gawin? Diba? Kasi sabi nga, no, one time, nagkaroon na kami ng sharing time sa labas ng church. Alala ko, sabi ni Brother Boyan, sabi niya, alam niyo po, Bishop, baka yung problema mo lang ay ipinapaso na lang ng Diyos sa isang ulmahan. Tama, Brother Boyan? Ano? And God has a reason for it. Diba? Kung nasasaktan man tayo, huwag tayo manghina. Kung may problema, huwag ka manghina. Kasi baka minamol ka lang ng Diyos eh. Diba? Baka minamol ka lang sa isang itsura na ayon sa plano ng Diyos. Alam mo, nung pag-uwi ko, tumatak sa isipan kayo, oo nga, no? Diba? Madalas kasi pag may problema sa church, we call it trouble. Bihira yung makakita, Lord, may kalooban ka para dito. Okay, another. There are 2 main types of weakness. May 2 klase daw ng panghihina o pagiging mahina. Unang-una ay pagka daw yung kahinaan mo ay naging sagapan na para mag-function ka ng tama sa Diyos. Yun, pagka ganun na, hindi ka na nanghihina ka na noon. Yung dating ginagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon. Yung dating sigla mo, hindi ka na kasing tulad noon. Yung dating effort mo, iba na. Para bang lumuwag ka. So, sabi nito, no? One is weakness as defined about that hinders you from functioning effectively. And the other type of weakness is desiring something so much that you are unable to resist it. Kunyari, di ba? Prayer time mo, naaya ka ng barkada. Prayer time mo, o Bible reading mo, naaya ka ng katrabaho. Tapos hanggang nagpuyat ka, pag-uwi mo sa bahay, wala ka ng prayer. Pagkatapos, minsan, i-ask mo, Lord, why this happening to me? Ba't ako nanghina? Diba? Yung bang, ikaw na rin ang naglalagay ng ikakatisod mo sa sarili mo. Malinaw naman ang direksyon ng Diyos eh. Pag binasa natin ang Biblia, malinaw ang kanyang panutunan. Malinaw. May solusyon lagi sa lahat ng problema. Kaya lang, ang masakit, ang mundo, lagi kumakatok yun sa atin. Uy, dito lang ni, where are you? Pag na-enjoy mo kasi yung yung ilaw sa mundo, gano'n. Di ba? Okay, something like that. Without even thinking, pabayaan ko na pala yung spiritual life ko. Wala na pala akong prayer life, wala na pala akong devotion, diba? Nabubuhay na pala ako, nananghina na pala ako, ang laki na pinanghina ko sa Diyos at sa Lord. At ang nangyari, nagkaroon ng hindrances. Hindi lang lumapit sa Panginoon, para magpaglingkod ka sa Panginoon. Amen. Hiyaw ka tayo.
Okay, weakness. While the gospel often use the word weakness to describe the many illness, ang kahinaan daw, pwede raw masabi yan o tanawin na maraming sakit. Ibig sabihin, yung pagiging mahina ay pwede may konsidera iba't ibang sakit sa buhay mo. Na pag pinabayaan mo, magbibigay ito ng masamang resulta sa buhay mo. But remember, when Jesus came on earth, di ba, nagpagaling ang Panginoon, at nakita natin na pag binasa natin, maraming pinagaling ang Diyos mula sa mga sakit na ito na minsan ay bunga ng kahinaan. Pero, hindi lang siyempre, titignan natin yung physical aspect. Ang tinitignan natin, dapat ay makita mo rin yung spiritual principle. Okay, the infleshing of the word means that God's power is the most preeminently evidence in human weakness. Ano yung sabihin ng preeminently? Higit sa lahat. Pag tinanong mo, ang pangako ng Diyos sa iyo ay higit sa lahat. Na yung gagawin mo sa Diyos, higit sa lahat. Na yung calling mo sa Diyos, higit sa lahat. Na yung prayer time mo sa Lord, higit sa lahat. Na yung time mo with God, to spend with God, higit sa lahat, dahil hindi ka manghina. And before the presence of the Lord, ako po yung tao na wala akong siniset na oras sa Lord. Kahit gabi yan, kahit tanghali, kahit umaga, basta para sa Panginoon, I gave it to the Lord. Hindi pwedeng magbibigay lang ako ng lakas sa Kanya pagka bless ako. O kaya, bagong galing ako. Hindi lang ganun parang ko sa buhay. Diba? Mahirap yung panuntunan mo, ganun lang eh. When you feel strengthened, doon ka lang, Lord, I will give my whole life to you. Diba? Hindi ganun na panuntunan eh. Okay. Kaya nga dito, no, na, excuse me, yung God's power is the most preeminent evidence in human weakness or higit sa lahat. Basta ganun lang, simple lang gawin mo. We have God, remember. We have Lord. You are already forgiven. What else do we say? What else do we need? Diba? Ang kailangan mo lang ay tumayo doon sa kalakasan ibinibigay ng Diyos. Hindi pwedeng mamuhay tayo sa kahinaan. Kaya nga ang problema kasi, pagka mahina tayo minsan, o nanghihina tayo minsan, nagkukulong lang tayo sa kwarto. Hindi natin binabata yung kahinaan natin. Kanina pinapakinggan kong kanta, sabi lang dito. Down on my knees, I found my Jesus. Down on my knees, I found my Lord. Sino kakaraman? Yung bang sabi ro sa awit, nakita niya, nakilala niya si Jesus. When he did down before the Lord. Sa totoo lang, bibihira naman tayo pag-kneel down sa Lord. Pagka mabigat na yung problema natin, tama. Pag malaking pangangailangan mo, tama. Pag may sakit ka, tama yun eh. Pero kung yun ang makakapagpalakas sa'yo, paano mo gawin? And we need to understand that the teaching of the Lord is preeminently. Kaya ka nga tinuturuan upang maging malakas ka at maging iba ka o higit ka sa iba. Why? Ang Diyos ay nagpapalakas sa iyo. Amen.
Iba ang Kristiyano. Ang Kristiyano iba. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, iba ka. O kaya, sabi mo sa katabi mo, kapatid, nag-iba ka na. Amen? Dalawa naman yung iba, tsaka nag-iba. Amen. O, saan maganda? Siyempre, yung pagiging iba mo. Nandiyan ba tayo? Okay. Pwede mo ba sa malakas sa palakpak sa Lord? Go. Now, ano ba yung pinagmumula ng weakness? What causes weakness? Okay, number one, makinig. Spiritual weakness is caused by not spending time with God. Yun lang yun. Diba? Yun lang yun. Wala nang ibang unang-unang dahilan. Siyempre, pag hindi, ang problema kasi minsan, nawawalan tayo ng panahon sa Diyos. Pagbabasa ng Biblia, pagdalo, paglilingkod. Pagkatapos, pagka may problema ko, nang nandamig ka ng gusto, nang hina ka mismo, sasabihin mo sa Lord, Lord, bakit nangyari ito? Bakit mo ako binigyan ng pagsubok? Lord, baka hindi ko ito kaya. Hindi ko na kaya, Lord. Give up na ako. Sipin mo, nagkulang ka sa Diyos. Minsan binabato natin sa Diyos yung pagkukulang. Minsan binabato natin sa church. Minsan binabato natin sa ibang tao. Minsan binabato natin sa ministry. Pero totoo, the main cause of anyone's weakness is by not spending time with God and His Word. Isa pa, number 2, kanina, one yun, unang-una, loss of sin. Wala na yung sigasig mo. Alam mo, pag tinrace mo yung loss of sin, nagiging pabaya ka sa iyong buhay spiritual. Amen? Alam mo, naranasan ko rin kung magkapera kami. Araw-araw talaga nasa SM kami. Kung kami kumakain ng umaga, kami nagsasara, kami nagbubukas, kami nagsasara. Kung kami kumakain, doon na rin kami namimili araw-araw. Alam mo, siguro mga 2 weeks yon, na-realize ko na lang na napabayaan ko spiritual life mo. Na-enjoy ko kasi yung pamimili. Na-enjoy ko yung kain. Totoo yan ha, hindi ko nagbibiro. Na-enjoy ko yung pamamasyal. Ang sasakyan pa namin ng Light Ace. Na-enjoy ko yun. Alam mo, nadurog yung Light Ace. Sabi ko nga, Lord, ano nangyari sa Light Ace? Nadurog. Okay. Lost focus on Jesus Christ. Lahat naman yun. Pagka nawala na yung focus mo sa Lord, normal at talagang malalayo ka. Diba? Distraction by things of the world. Pagka ang isip mo na lang ay makamundong layaw. Diba? May ganung tao, gusto niya maging masaya, pero minsan, mali ang pinag-uukunin niya ng kasiyahan. Mali. Okay. Lack of spiritual nutrient. Ano itong lack of spiritual nutrient? Diba? Wala ka nang kinakain ng sustansya. Amen? Hello? Napansin ko po, pagka kulang ka sa pagkain, nanghihina ka. Naranasan niyo ba yun? Oo, naranasan ko. Kaya kahapon, nung pinakain kami saan ba yun sa Johan? Si Chowking, di ba? Parang ang lakas-lakas ng katawan ko kahapon. Nakain uli, matagal ko nang hindi kinakain. Amen? So, kaya pag may nag-aya ulit, kasama kami. Amen? Nandiyan ba tayo? I mean, normal na yun. Hindi ko sinabing, ang ibig ko sabihin, huwag niyong pagpabayaan yung pagkain mo sa Diyos. Amen? Diba? Dapat nga kumain ka ng kumain. Amen?
Kita niyo po ako, hindi mahalata kahit ako ng kahit ako ba? Sa totoo lang, nagda-diet na ako. Diba? Iba eh. Alam mo naman, pagka namamayat ka, diba? Pag namamayat ka, yan na sa mga nagpapaseksi ka. Iba kasi yung nagpapaseksi sa dehydrated. Amen? Iba yung nagpapaseksi sa malnourished. O, magkaiba yun. Amen. Normal, pag malnourished ka, nanghihina ka. Tama ba? Kaya nga dito, isa sa mga dahilan ng spiritual weakness is lack of spiritual nutrients. Okay, miscommunication between you and the Lord. Ano ibig sabihin nito? Kasi minsan nakala mo, yung plano mo, plano ng Diyos. Minsan nakala mo, yung gusto mo, gusto ng Diyos. Minsan yung akala mo, yung panuntunan mo, panuntunan ng Diyos. Kaya nanghihina tayo. Minsan tinutuwid tayo ng ating Panginoon. Another thing is, yung daw reason ng spiritual weakness is spiritually immature. Ano yung sabihin ng spiritually immature? Yung kulang yung development mo. Kwento ko kay Jel, sabi ni Jel, sabi niya sa akin pa, may mga nag-apply doon, mga hindi pumasok sa board. Kaya kung anong status nila, sabi niya, wala ka assistant. Eh bakit? Graduate ka. Kulang ang papel nila. Nakuha niyo ba yung point? Kaya kung ikaw may paglilingkod sa Panginoon, kung ikaw'y sumusunod sa Panginoon, tapusin mo. Amen. At tapusin mo yung ginagawa mo sa Panginoon. Hindi pwede panay-simula lang tayo na wala tayo natatapos. Tapusin mo kung ano yung ginagawa mo sa Panginoon. Sapagkat kailangan natin ma-develop yung may grow yung ating buhay sa Panginoon. Okay. Distracted by the word. Ito na yung temptation to sin. By the way, kanina po, i-counseling kami, tinuntahan si Sir Joab. Asa na Sir Joab? Ayun. Basta payo ko lang, lalo na sa mga kabataang babae, hello, lahat ng kabataang babae, may I see your time o yung pananaw nyo na kumari sana mabigyan ko ng konti. Bigyan nyo ko ng konti, eksakto. Ang payo ko lang, mag-focus muna kayo sa pag-aaral. Huwag kayong magpapalinlang sa mundo. Dahil pagbalik ng mundo sa inyo, mabigat ang resulta. Period. Tama ba sa Diyos? Yung counseling ko kanina, muntik malaglag yung microphone ko. Muntik ko may hagi sa sahig sa sobrang hindi ko. Nakakalungkutan. Kaya nga pagka na-distracted kayo ng mundo, diba? Errors will hinder your strength. Manghihina ka na. At pag mahina ka na, kailan? Napansin niyo naman ang aming katawan. Malaki ang diferensya. Tama ba? Sige nga, ito. Huwag ka ng braso. Ipitan mo. May ipitan mo. Ipitan mo naman. Ako malawak sila. Sige. Sige, mawala ka. Thank you. Iba pag malakas ka sa Panginoon. Alam nyo, let me share this to you. 3 araw na ako nanaginip. Hinahabol daw ako ng mga zombie. Tapos, marinig ha? Pagkatapos, lahat daw na madaanan ko, sabi ko, umalis na kayo diyan dahil mapapahamak kayo. Hindi nakikinig. Hanggang meron akong nadaan, natandaan ko, ng mga nasa bangka.
Sabi ko, bumalik na kayo sa pagka, kahit may kapamakan. You know what? They don't listen. Sabi ko, Lord, what do I do to them? Ano gawin ko sa kanya? Kanina, sinabi sa akin, Sister Willibet, na naginito siya na church, ay ang ganda-ganda raw ng harapan ng church natin. Sabi niya, Ninong, hindi ko po alam yung sabihin eh. Pero yung loob, walang alaman-laman. Actually, kung ng church, baha na marumi. Very and very ang tubig. Sabi ko sa kanya, hindi man nawasak ang pader, hindi daw. So, ibig sabihin, tayo, bilang church, marami pa tayong dapat gawin. Hindi lang tayo pag-display, marami pa tayong dapat gawin sa Panginoon. Ani natin ang malaking church kung walang laman. Ani natin ang ganda ng simbahan natin kung walang laman. Ani natin ang ganda ng kasuotan natin kung walang laman din ang simbahan natin. Ani natin ang tapos mo kung walang laman ang simbahan natin. Anin mo ang pagiging matalent ka na tao, pero walang laman na loob ng simbahan natin. Anin mo yung kagandahan mo kung walang laman ng simbahan natin. Anin mo yung yaman mo kung walang laman ng simbahan natin. Nakuha niyo ba? Kaya nga pinalalakas tayo ng Diyos upang magamit sa pamumunan ng Diyos. At hindi sa pamamaraan mo lang at sa gusto mo. And we have to consider what God wants. Hindi pwedeng gusto mo lang lagi. Spiritual weakness means lack of spiritual strength in God, lack of spiritual growth, instability or immaturity, diba? A double-minded man, unstable in all his ways, and lack of sin for God. Parang ang bigat, ano pag mahina ka? Itinerm sa iyo ng Bible Dictionary na ganito ang ibig sabihin ng spiritual weakness. Ang bigat. Isa pa raw ay weak in appetite. Okay. Many weak Christians have a strong appetite for others. Mabigat. Makinig. Okay lang magana, kumain. Amen? Sino rito, huwag nang malalakas, pag masaktan naman lahat. Sino rito magana kumain? May niluto si Sir Pima, nakaraan, parang bigyan, nakapili ako. Sabi sa akin, bumili ho kayo, ang sarap niya. Magkano ko lutong hoyo? Bumili ako 3 order. Ang sarap talaga. Sa totoo lang, hindi yata inabot sa ating oras, pinagtulungan namin ng sermon. Pagka ganun pala, ang sarap kumain. Kaya lang, tingnan po ninyo. Many weak Christians have a strong appetite for others. Like games, recreation, entertainment, pero sa solid food, wala yun. Di ba masaya-masaya siya pagka nakapaglaro siya? Diba? According to what we have researched. Yung masaya-masaya ka pag nasa labas ka, you feel that the world is, diba, yung pagpakiramdam mo, ang mundo ay talagang sumasayo. Na hindi mo na recognize, ay ayaw nakalimutan ko na prayer time sa Panginoon. And also need a priority check. Sabi sa Matthew 6:33,
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nung unang nakatanggap sa Panginoon, Lord, this is my life verse. Diba? Unahin kita sa lahat. Wala na. Diba? Kaya yun. Okay, another thing is, because it left unattended. Ito na yung yung tamad na tamad ng dumalo, ayaw ng dumalo. According to Hebrews 10:26-27, ay kailangan natin huwag kalimutan ng pagdalo. Okay? Tingnan nyo. Yung pagdalo, hindi na kailangan atin sa church. Diba? Dahil kailangan mo ng attendance. Diba? Huwag kang dadalo kung attendance lang. O huwag ka lang dadalo dahil Sunday ka. O huwag kang maatin ng prayer meeting dahil para masabi ng tao na nanalangin ka. O huwag kang hahayo na ibang mga sa isipan mo. Ang sinasabi dito, lagi mo maunawaan na ang gawain ito is a provision ng Diyos for us, enable for us to grow. Kaya may ganitong provision ng Lord para lumago tayo. Hindi ka manghina, hindi ka papanghinain ng kaaway. Panutunan ng Diyos yun para lumago ka Kaya malinaw ang Hebrews 10:25. Para sa paglago mo yan, para sa kalakasan mo yan. And the church because it is contagious. Ano yung contagious? Contagious. In other terms. Dapat nga nakakahawa ka. Napansin nyo, pag yung katabi mo, sige katabi mo, tignan mo. Pag yung katabi mo na tamad, nakakahawa. Pero pag yung katabi mo, masigla, nakakahawa din. Tama ba? Ang mahirap, pakinig, yung panghihina mo, nahawa mo pamilya mo. Ang mahirap, yung panghihina mo, nahawa mo yung kapatiran mo. Ang mahirap, yung panghihina mo, nahawa mo yung unbeliever. O, nakakahawa ka nga. Maling pagkahawa naman. Sakit ang natanggap sa iyo. Imbis na pagpapala. Nandiyan ba tayo? Hello? Oh. Kaya, ang spiritual weakness is bad. Naging bad siya. Bigyan na po ako ng isang oras. Nandiyan ba tayo? Okay. Last point. According to Jude 20:25, we have responsibility for the weak. Oh, remember, God has called you. God has strengthened you. For what reason? Para saan ba na tinawag ka ng Diyos? Para saan ba na bakit ginagamit ka ng Diyos? Diba? Hindi ko sinasabi sa music team. Para saan yun lahat? Bakit ka pinalalakas ng Diyos para ka lang mapalakasin? No! Sapagat unang-una, according to Jude 20:25, may obligasyon ka tumulong. Sapagat ang design ng Diyos ay yung mga tao madalas kaharian niya. Kaya ka tinawag ng Diyos. Kaya kanya pinalalakas. Mahirap naman yung konsepto, yung doktrina na kaya ka pinalalakas ay gusto ka lang palakasin ng Panginoon. Anong dahilan? You know what? Para gamitin ka. Paano kung magagamit ng Lord, mahina nga ako Tama kayo ka, Israel. Dito na tayo papasok. Taktawan ko dito.
2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 10. Makinig. Paano na ako magagamit? Mahina na ako. Nakita niyo na ba? 2 Corinthians 12, 8 to 10. And let me read it. 3 times, Paul said, 3 times I appealed to the Lord about this, that I would leave me, but He said to me, verse 9, my grace is sufficient for you, my power is made perfect in weakness, so I will boast in all the more gladly of my weakness, so that the power of Christ may dwell in me. Sipin mo, sabi ng Apostol Pablo, nanalangin siya, alisin ang kahinaan, ang sakit na meron siya, ang kahinaan na meron siya. Ano sabi ng Apostol Pablo? Sinugot siya ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Last point. Find strength in your weakness. Huwag mong tirahan ang kahinaan mo. Huwag mong palakihin ang kahinaan mo. Huwag ka damunin ang kahinaan mo. Huwag ka papanginain. Huwag kang durugin ang kahinaan mo. Hindi maging malakas ka sa biyaya ng Diyos. Now, makinig. Verse 10. Dahil pagka malakas ka sa Panginoon, verse 10, sasabihin mo, therefore, I am content with weaknesses, insult, hardship, persecution, calamities. Magiging kontento ka. Amen? Hindi mo hindahin yun. Kaya ka nagiging mahina ay dahil yung biyaya ng Diyos na kalakasan, hindi mo pinapansin. Bakit hindi mo pinapansin? Kasi nakulang ka nga sa appetite. Kulang ka sa panahon sa Diyos. Yun talaga eh, pag pinagbalik-balikan mo, tama ang aral ng Biblia eh. Whenever I am weak, then I am strong. Let me share this to you. Kung wala kay Kristo, wala na ako sa Panginoon. Kung nakikita niyo ako nakatayo, it's just because of the strength na binigay ng Diyos sa akin. Kung wala akong lakas mula kay Kristo, nauna pa ako sa makusay niya. Hindi ko sinasabing tapos, pero kontento ako sa ginagawa ko. Amen. Ngayon, mananalangin tayo sa Lord. Natulog ko siya. Lahat na tayo tayo. Pero bago tayo maulit, may gusto ko tanungin. Ano pa ang pinakagusto ng Diyos sa buhay mo? Si Sir Angelina lang, si Angelina. Ano ang pinakagusto ng Diyos sa buhay mo? Ha? Siguro sa iyan. Una-una, para lang mabuka, gusto ng Diyos na gumawa ng himala sa buhay mo. Ang paglago ay himala yan. Ang pagbabago mo ay himala yan. Pero, hindi niyo napansin, hindi ka pinalalago ng Diyos dahil malakas ka mula sa kalakasan mo. Pinalalago ko ng Diyos mula sa pagiging mahina mo.
Eh, sino malakas sa Lord natin? Wala. Lahat tayo kulang. Lahat tayo hindi eksakto. Lahat tayo nagkakasala. Eh, napansin niyo, nakatayo kayo. Napansin niyo, nagpupuri kayo sa Panginoon. Saan galing? Mula sa kahinaan natin, mula sa kasalanan na meron tayo. Ngayon, malakas ka. And find favor sa Lord. May paboran Diyos sa iyo. Bakit? Upang mula sa iyong kahinaan, mas lalo mo siya makita at makilala mula sa mga kahinaan mo. Bumangon ka mula sa mga kahinaan at pangihina mo. At hayaan mo na maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay. Pag titignan ka nila, hindi titignan nila yung pagiging mahina mo. Ang titignan nila, Lord, nakakatuwa na mula sa pagiging mahina mo, bumangon ka, mas malakas pa. Mas pinagpala pa. Mas pinamig pa ng Panginoon. Mas maliwanag. Mas may direksyon. Mas matatag. Maganda. Because His grace is sufficient for us. Nandito po tayo upang digdara pangako ng Panginoon ang biyaya niya na isapat sa ating pangangailangan. Higit sa iyong pangangailangan. Let's sing a song sa Lord. Again, alam naman ng Diyos kung ano ang kalagayan mo. Hindi rin masamang sabihin sa Lord, Lord, mahihina ako ngayon. Hindi masamang sabihin sa Panginoon ngayon, Lord, nangihina ako. Lord, may kahinaan ako. Sapagkat malinaw sinasabi ng Biblia, mula sa iyong kahinaan, igagawad ng Diyos ang kalakasan upang lalo siya mahayag sa iyong buhay. Mula ano po, sinasabi ng Biblia. Ngayon, magiging klaro tayo sa ating ng Diyos. Kung may panghihina ka ngayon, spiritually. Kung mahina ka ngayon, kung may kahinaan ka, isusurrender natin sa Lord yan. Huwag mo hayaan. Hindi pag-uhin ng Diyos yan. Malinaw ang Biblia. His grace is sufficient for you. Sapat. Higit ang Diyos. Kaya sa pagkakataong ito, you can raise your right hand before the Lord. May tataas yung nasa kamay. Kung sumisuko yung nahinaan mo, kung sumisuko yung panghihina mo, kung totoo may kanalagayan at panghihina sa harapan ng Diyos. Raise your hand as we sing this song. Hallelujah. Habang ang tawag natin mo,
dakilang Diyos, kami po ay nananalig sa iyong pangako na aming biyaya sapat sa lahat ng aming pangangailangan, sapat sa lahat ng aming mga problema. Isang solusyon ang iyong pangako, isang kalakasan, isang patnubay at gabay, isang seleksyon, Lord, isang pundasyon ang iyong pangako sa amin, that your grace is sufficient, Lord. Right now, we stand before your presence, surrendering, Lord, everything before your throne. Continue, God, to guide us. Continue, God, to touch us, Lord. Continue, God, to strengthen us. Hallelujah. Salamat po. We honor you, Father God. Patawad po sa mga paghihina natin. Madalas, hindi nagiging tama ang aming desisyon. Salamat po for giving us, Lord, your word. Thank you, Lord, for strengthening us. Thank you, God, hallelujah, for your love towards us. Your unfailing love, your unfailing faithfulness. Thank you, God, for your grace. Hallelujah. And we declare, Lord, right now, declare natin na ang iyong biyaya sapat sa amin. Na ang iyong biyaya, Lord, ay sapat sa lahat ng pagkakailangan. Not just, Lord, only for material things. We ask, Lord, for spiritual aspect. We ask, Lord, for spiritual blessing ng buhay namin. Continue, God, to bless this ministry. Because, Lord, apart from you, hallelujah, walang magagawa ang ministry. Thank you, Lord, sa mga anak mo na dinabot sa sasabihin ko. Kaya muli po, kasi kung na dinabalik pa Panginoon, nagpalayo ang iyong mga anak. Para kasi ko sila o Diyos sa mga anak mo, nakarap at ang Espiritu Santo, ang ating sabi na, Amen. Salamat po, Bishop Lani. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa pagbibigay ng kaloob. Kaya tinatawagin ko na po si Sister Maria na magbibigay ng kanyang special number.
Diyos na banal at nandito sa lahat. Maraming salamat, Lord God, sa araw na ikaw dito na kaloob. Sa kalakasan ng ginagulog ko, na Lord, na ang iyong habagang awa ay siyang sapat, Panginoon, para sa ating lahat. At kung kami, Panginoon, ang dinadalangin, itong mga kaloob na to, Panginoon, itinataas namin sa iyo sa hapon na ito. Patuloy na pagpalain mo, Panginoon. Patuloy na palawigin mo, palawakin mo, Panginoon, mga salamin ito na magamit, Lord God, sa lugar na ito ng Altaria, Lord. Maabot ang marami pang kaluluwa. At ganun po, Lord God, nagdalan ko ang iyong mga anak na nagkaloob, Lord God, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, pagpalain mo. At ganun din po sa mga kapatid, Lord God, na meron mga kapitan, Lord God, sa ating mga buhay. Pero alam mo namin, Panginoon, na ikaw siya mag-provide, Lord God, sa mga pangailangan natin sa bawat araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, for your providence, yung pagsusustain mo sa atin sa araw-araw, Panginoon. Patuloy, Lord God, na sa'yo namin itinataas ang lahat. Sa'yo po lahat ang papuri at salamat, pagsamba sa tayong pangalan ng ating Panginoon. Amen and amen. Salamat po, Sister Mariel. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa announcement. So, announcement po, every Wednesday po, may visitation po ang kananayan ng 4 p.m. And prayer meeting naman po, dito po sa Tartaria ay 7 p.m. and sa Buklod naman po ay 6 p.m. And every Thursday po, inanyahan po ang bawat isa na dumalo po ng Bible study dito po sa Tartaria Church ng 7 p.m. po. And Sunday service po, sa Buklod po is 9 a.m. and dito naman po sa Tartaria is 4 p.m. And reminder din po, sa music team po, may meeting po tayo after the service. Kaya huwag po muna aalas ang lahat ng miyembro ng music team. The same time, reminder po sa mga taga-Tartaria na pledge po per family para sa anniversary celebration ng Tartaria po. And due date po is last week of September. And welcome po kay Sis Mary Joy and Nanay Rescue. Ayan, welcome po sa Tartaria Outreach. Kaya po ay malawid namin may welcome and naman po ay makasama pa po namin kayo for in the future Sunday services po. Ayan, tinatawagan ko po si Brother Eric para po sa ating closing prayer. Praise God, nagugulat kayo Tumayo po tayo lahat, tayo po ay pagawa sa pananamit. Ayun Diyos, sa aming amang nasa langit, maraming salamat po sa pagkaratang ito at katatapos lang po ng aming gawain at patuloy po kami umaasa po noon ng aming pagkaigit at natutunan sa araw na ito ay aming manimabuhay at patuloy natin itong mapag-aralan sa aming buhay. Salamat po sa bawat isa na nakinig at nabigay ang papuri sa iyo, Panginoon, sa araw pa Panginoon na ito. Ito po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa namin. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at gawin po ang bawat pamilya ng iyong mga anak sa taong ito, Panginoon. Pinadalangin din namin ang patuloy na gawain sa lugar na ito ay patuloy, Panginoon, na mapalawak at marami, Panginoon, ang maligtas. Salamat po at sa bawat linggo o pagtitip po namin sa lugar na ito, Panginoon, ay lahat ng makakarinig, Panginoon, ay matuto, Panginoon, na tumawag sa iyo at maligtas din. Salamat, Panginoon, at patuloy po namin na binabalik sa iyo ang papuri at kalugatian sa tayo ng pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Sige po, tayo po ay muling umawit sa ating Diyos na Lord. Oh
pupuli. Ikaw at ikaw pa rin.